O, katulad nito, sinasabi ni Meron Atty. ako- Topacio. About Risa Ontiveros. Bakit hindi niya kasuhan si Topacio ng libel? Anong sinasabi ni Topacio na ugali ni Risa? Alam kay Risa Ontiveros na hindi marites. Personal knowledge. Ugali talaga ni Miss Risa Ontiveros na mag-tamper ng witnesses. Ikikwento ko sa inyo. You remember noong time ni Pangulong Duterte, yung si Kian, yung O, di ba? Ang sinasabi niya, witness tampering. Tinatamper daw ng KOJC ang witness niya. na si Maurilio. Pero siya naman yung merong, sabi ko nga sa inyo kung sino yung nagsabi ng baho may umutot. Sigurado siya yung umutot. Oo, sino yung nagsabi ng baka ikaw nagnakaw. Sigurado yung unang nagturo, yung unang nag-ingay, yung unang umaray, yan ang karaniwan na may kasalanan. Katulad ito ni Riz. Sabi nito ni yan, Nito Pasio, witness tampering daw. O ano yung kaso niyan? pa rin ng mga pulis. Yun. Kian de los Santos. Of course, I believe, let me make myself clear, I believe na dapat parusahan yung mga pulis doon. Actually, nilapit sa akin ni General Abayalde. I did not take the case. Kasi talagang guilty para sa akin. I can say that now kasi convicted na naman sila. Para sa akin, indefensible yung posisyon noong mga pulis. Nonetheless, ganun pa man na may kasalanan yung pulis, it should let justice take its course. Anong ginawa ni Ms. Risa Ontiveros? May mga witness, dalawa, minor, kinuha niya sa pamilya at itinago niya. Anong ginawa ni Ms. O, di ba ganyan-ganyan din yung sinasabi ni Maurilio? Hindi naman niya kinuha. Pero itinago niya. Yun ang sinasabi ni Maurilio. Ginagawa naman pala talaga niya dati, kaya naman pala parang totoo. Risa Ontiveros? May mga witness, dalawa, minor, kinuha niya sa pamilya at itinago niya para turuan niya kung anong sasabihin. Which for me is objectionable. Kaya na-involve ako, the father of one of the witnesses went to us, meron kaming grupo, yung Citizens Crime Watch, nandyan yung aming Pangulo, nandyan na ba si Mr. Magpantay is here. Pantay siyang national president namin ng Citizens Crime Watch. Lumapit yung tatay sa amin, nagpatulong kasi ayaw daw ibigay ni Risa Ontiveros yung anak niya. Pumunta kami sa CID. Di ba? Saan ka naman? Katulad din ni Rene. Sinasabi na nga ni Rene na hindi ako kinidnap ng KOJC at wala ako sa KOJC. Pinipilit pa rin niya na hanapin ng pulis kasi delikado ang buhay niya. Kasi kinidnap siya. Sinabi ng anong tao hindi ako kinidnap. Sinabi ng anong tao wala ako dyan. Pero pinapahanap niya pa rin sa pulis. Anong ibig sabihin yan? Pucha, talagang persistent si madam. Pagdating sa testigo, mukhang nai-inlove sa testigo to. Ibig ko sabihin, gusto niya talaga yung testigo kontrolado niya. This is according to Pasio. Kumbaga si Leila de Lima nai-inlove sa driver. Ito naman si Risa Ontiveros, mahilig naman siya sa testigo. DG, we tried to retrieve the minor child, ayaw ibigay. Kidnapping charges were filed against Risa Ontiveros. I-google niyo po. Magdan Fernandez kayo, Google niyo. Meron akong alam kay Risa. Di ba? Kinidnap niya, imagine. Kaya meron daw kidnapping case. Alam ko naman na absuelto yata siya dyan sa kidnapping case na yan. But meron pa rin siyang history ng ganyan. Witness tampering, na tinuturuan kung anong isasagot ng mga witnesses. That's according sa history. Ano pa ba yung mga history? Ito yung iba pang mga ito pa yung ibang mga history. Itong mga ilan ng mga tao na to na bumaliktad na. Testigo nila bumaliktad na. Yan, sila Ontiveros, Trillanes, De Lima, Pater Alejo. Yan yung mga witnesses nila na bumaliktad. Ito si Bicoy, itong sa Parmali, itong isa pa sa Parmali, tapos itong si Rene, tapos itong dalawang babae na to. Tingnan ninyo yung istorya nila, pakinggan ninyo, and then kayo na ang humusga kung sinong paniniwalaan nyo. Ito bang mga bumaliktad na testigo o yung tatlong itlog na yan? Si Ontiveros, Trillanes at saka si De Lima, apat pala, pati si Alejo. Nakalap ko lang tong video na to sa social media. Testimonya ito ng mga dating testigo nila, binabanatan ang mga Duterte at ang iba pang mga kalaban nila na ngayon ay nagbago na ng kanilang mga ng mga testimonya. Sino ngayon ang paniniwalaan natin? Pasok. Tagang 500,000, ginamit umano siya ng Liberal Party para siraan ang administrasyon sa nagdaang halalan. Partikular niyang ginuso sina Senador Antonio Trillanes, Risa Ontiveros at ilan pang kaalyado ng oposisyon bilang kanyang mga handler. Lahat yon pawang scripted. Lahat yon pawang kasinungalingan. Kasinungalingan kasi may plano yung kabilang kampo. Yung kabilang kampo magpaputok ng issue para ma-divert yung attention ng tao, papataas ang rating ng administration candidate, samantalang walang pumapasok, particularly sa 8 diretso candidate. Makailang beses umano siyang nakipagpulong kay Trillanes at Ontiveros tungkol sa isang Oplan Sodoma o plano para pabagsakin ng administrasyong Duterte. Pero wala naman siyang maipakitang ebidensya na scripted o gawa-gawa lamang niya at ng LP ang mga mapanirang video. Maliban na lang sa mga text message niya at chief security umano ni Trillanes kung saan sinusubukan niya makipagkita pero di umano siya pinayagan.
Dahil dito, nakonsensya umano si Bicoy at natakot para sa seguridad ng kanyang pamilya, kaya sumuko sa mga pulis. Hinahabol ni Senator Trillanes bago magtapos ang term niya ngayong June 30, 2019. Dahil kapag Alam niyo ba itong Bicoy? Si Bicoy, contact ng contact sa akin yan. Message ng message yan sa dati kong Facebook na nawala na. Buti naman. Sir, interviewin niyo ako. Marami akong isisiwalat. Ganun. Sir, kailan niyo ba ako interviewin? Marami akong isisiwalat. Gusto ko sa Banateros lang. Hindi ko na nang pinansin. Kasi nga sa akin, ang isang sinungaling, pag nagsinungaling ka na, kahit gusto ko pa yung ilalabas mong expose, di na ako maniniwala sa iyo. Wala kang kredibilidad sa akin. Kaya ito si Bicoy, ayaw ko siyang kausapin kasi nga nagsinungaling na siya noon. Nagsinungaling na naman siya. Alam mo, paulit-ulit na pagsisinungaling na. Hindi mo alam kung yung sasabihin niya sa'yo, totoo o hindi. Kaya nga wala nang naniniwala sa kanya kasi nga, alam mo na sinungaling siya. Whether yung sinasabi niya na to is totoo or not, wala na siyang reputasyon sa akin. Pinaparinig ko lang sa inyo para malaman nyo gaano na ba kadami yung mga witnesses nila na bumabaliktad na sa kanila. Yung mga sinungaling na witnesses nila na sila naman ang binibiktima. Oh. pagsak si Presidente Duterte, ang upo duly constitutionalized the Vice President of the Republic of the Philippines, Her Excellency Leni Robredo. And the Vice President will appoint from the Senate or from the House Office of the Ombudsman. These after former family worker VJ Almira recanted his statements against the firm during a Senate hearing on the government's pandemic procurement. Almira claims Ontiveros bribed him. Bago po nila ako tulungan pa, bigyan ng pinansyal na tulong para sa anak ko na may Ayan, no, Ontiveros bribed him. So this is according to this to another testigo that Ontiveros bribed him. So may history talaga ng pagbabribe. According sa mga testimonya ng mga to na ako, paniwalaan ko man o hindi, pero mas madami ang nagsasabi na talagang nagbabayad ito. Yun nga yung kinasasama ng loob natin kasi kung ibinabayad sa mga testigo, bawal yun Pera ng taong bayan yun, para ka nagbayad ng vlogger nun. Para pabanguhin mo yung pangalan mo at the expense of the taxpayers' money. At yun po muna yung hiningi nilang mga kapalit bago po nila ako tulungan. Sabi nila gagawa daw po kami ng video, then after daw po nun, tsaka po nila ako babayaran para kasi nawalan po ako ng trabaho. Tapos, ayun po, pagkatapos po ng video, tsaka po ulit nila ako binayaran ng 10,000 na cash. Tapos nung mga ilang linggo po lumipas, may nag-message po kasi sa akin na may humahanap na po sa akin na dalawang nakamotor. Totoo po yun. Tapos nung ang ginawa po nila kagad is ipaparelocate daw po nila ako. Isang Alberto Alejo na umano'y malapit sa Liberal Party ang tumawag sa kanya at nagbibigay ng pera kapalit ng pagsunod sa bawat ipinapagawa nila. So sabi nila sa akin, O ito na naman, iba na naman to, Alejo naman. katulad ng inano nila kay Las Cañas, kung makaupo kami ng Senado, 500,000. Pag makarating na doon sa ICC, another 500,000. May kredibilidad umano siyang magsalita dahil konektado siya sa isang konsihal na may dati umanong ugnayan sa Pangulo. May numero rin siya ni Presidential Assistant Bongo at mga larawang kasama ang Pangulo bilang patunay na malapit siya rito. Ang abogado naman ni Edgar Matubato na si Attorney Jude Sabio ang siyang naghahanda ng kanyang affidavit laban sa Presidente. Umabot ng 15 drafts ang affidavit dahil hindi umano kontento sa laban si Senator Antonio Trillanes IV at Senator Laila de Lima. Anong December, alun si Yung mga dalawang tae na to, salot talaga sila sa Pilipinas. No? Mga salot, mga sweetik talaga, no? O diretso. Senator Trillanes. Tapos nung time na ngayon, nandun si Ma'am Dilima. Natatawa nga siya nung binasa niya yung affidavit ko. Upang masigurong hindi rin siya babaliktad, may recorded na pag-uusap din umano sa kanya ang kampo ni Senator Trillanes. Subalit ayon kay Arcillas, hindi niya pinirmahan ang affidavit dahil hindi umano niya masikmura ang mga nakasulat na kasinungalingan dito. Lalo na anya at iniuugnay ang Pangulo sa illegal na droga dahil hindi na epektibo ang paninira kaugnay sa extrajudicial killings. O ito, panibago ulit. Ako si Jamie Vegas, nasa Wastong Gulang, at residente ng Pasig City. Kasama ko si BJ Almira sa Parmali Pharmaceutical Corporation bilang warehouse man. Nanonood kami ng FB ng programa ni Senadora Risa Ontiveros tungkol sa tulong medikal. At kami ay nagpadala ng ID, ng mga video para makakomply sa kanilang requirements. At nangyari nga iyon, na-approve nga si BJ at pinadalahan siya ng pera by GCash na 2,500 dalawang beses. At napapanood ko at nakikita ko, nakausap niya by Zoom si Senadora Risa Ontiveros at Jay Bequema. Sa utos ni Senadora Risa Ontiveros na gawing testigo para sirain ang gobyerno at ang kumpanya ng Parmali Pharmaceutical Corporation, ay pinilit na papirmahin
sa isang dokumento si BJ para patunayan tumanggap siya ng pera. Hanggat hindi gumagawa si BJ ng video at hindi siya pipirma sa dokumento o affidavit, ay hindi nila ibibigay yung pera. At nagkagulo na nga ang pamilya ni BJ. Nag-away na sila ng kanyang asawa, kanyang pamilya, at natakot na dahil sa pwede siyang kasuhan ng grupo ni Senadora Risa Hontiveros dahil sa tumanggap na siya ng pera. Hindi ba? Risa Hontiveros na naman. Gaano na karami yung mga ganito? Si Parmali. Ang alam ko po nag-offer ng pera kay BJ ay si Attorney JB Crema, abogado po ni Ms. Hontiveros. Nako, ito yung abogado na Belintro Chris niya. Yung takabigay ng index card Nako po. Sige. At ang alam ko po nagbigay ng mismong pera kay BJ ay yung main driver ni Ms. Bekema. Yung po mismo ko nagkakalaw sa mga house. Alam ko po yung ginagawa namin ay tama at wala po nangyayari yung anomalya. Sana, inisip mo lahat ng sinabi mo. Di ba? Ayan na naman. Ayan na nga. Ano naman yan? Si Risa Hontiveros na naman. Ito na naman yung si Rene. Upang magpadala ng formal na email kahit anong aking... Alam nyo naman na yan kay Rene. Ito pa yung isa. Tingnan natin tong isa. Yung babae sa baba. Sino yan? Antonio Trillanes, tila Father Alejo, no, na maging fake witness. With confidence and first-hand knowledge, Davao-based businesswoman now turned vlogger Mina Barido breaks her silence against self-confessed hitman Arturo Las Cañas. Las Cañas is now accusing Vice President Sara Duterte, linking the second highest official of the land to Oplan Tukhang. Yan yung sinasabi naman natin na biktima talaga dito, mga Duterte. At ang plano talaga nila dito is pabagsakin talaga ang mga Duterte. Alam naman natin, mataas ang pangarap ng mga kupal na to na baka mga susunod na mga leader. Diba? So ito, may mga pruweba, may mga tao talaga na nagsasalita, hindi AI yung mga yan. Hindi yan mga text messages, hindi yan mga emails. Ito talaga, mga tao, testimonya talaga to. Nagsasalitang testimonya to. Na nagsasabi na ugali na talaga nila yan. Kaya nga ang sinasabi ko, bagamat wala akong tiwala sa mga putaragis na yan, dahil mga sinungaling at bayaran ng mga yan, kasi ang isang sinungaling at isang bayaran ay hindi mo na talaga dapat pagkatiwalaan. Whether gusto mo na yung sinasabi nila ngayon, hindi ka na dapat nagpapabudol sa kanyan. Pagkabudol, budol na talaga. Pag sinungaling yan. Pag bayaran yan, magpapabayad yan. Yan ang lagi ninyong tatandaan. So this time, sabi ko nga, sila, si Trillanes, Hontiveros, si De Lima, si Alejo, biktima po sila ng kasarili nilang kadimonyohan. Biktima sila ng sarili nilang kadimonyohan. Biktima sila ng kanilang pangarap na makabalik sa politika at sa mas mataas na posisyon. At talagang itong mga hayop na ito ay dapat hindi na natin muling bigyan ng kahit na anong posisyon sa gobyerno. Si Risa, last niya na yung 2028. Tapos na yan na senador. Kung ano man ang tatakbuhan niya sa 2028, sana hindi na siya tangkilikin at sana bumalik na rin bumalik na rin sa kanya yung mga kahayupang ginagawa niya. At yung panggigipit niya ngayon ay sana mas doble, triple, 10 ulit pa yung dadanasin niya. Di ba? Okay.